Huwag enyo akong gayahin. Kung alam kayo lang kung anong decision in katahimikan noon gabing yan, umalis na sana kayo. May mga bagay na mas mabuting hindi binabantayan sa dilim. Dahil kapag napansin ka nila, hindi ka na talaga nag-isa. Nasa isang liblib na barangay AKO Noon sa San Miguel, Bulacan, malapit sa Pulayan at may isang sementadong kalsada na bayhirang danan ng sasakyan paggabi. Temporary lang talaga ang stay KO roon, isang linggo lang, dahil may ineos kaming signal tower sa bandang bandak. Field Technician AKO, Sanay sa Probinsya, Sanay sa Tahimik. Bandang alas 2 in hating gabi, biglang nagbrown na. Normal lang, yan dun. Walang hangin, walang ulan, tahimik na tahimik. Yang klaseng katahimikan na rinig mo ang saraling paghinga mo may kuliglig sa malayo, tapos paminsan-minsan, may aso na tatihol saglit, parang tinatamat. Mag-isa lang AKO sa inupahang maliit na bahay, kahoy, may yero ang bubong, at isang bintana lang sa sala. Sa loob, may amoying lamang kahoy at kandila. Nags indi AKOing flashlight at yumipo sa monoblock chair, nags checking phone kahit wala namang signal. Pagad AKO galing trabaho, pero kalmado. Walang kaba. Sa isip KO, isa lang, tong ordinaryong gabi sa probinsya, yang tipong matutsulag ka lang at gigising kinabukasan na parang walang nangyari. Lahat yun, pakiramdam KO ligtas. Normal. Tahimik. Parang walang dahilan para matikat. Mga ilang minuto ang lumipas, napansin KO na biglang nawala ang kuliglig. Hindi sabay-sabay, parang isa-isang tumahimik. Sa una, hindi KO pinansin. Sabi KO sa sarili KO, baka may duman lang na hayop sa Pulayan. Ganon talaga sa probinsya. Pero may namoy AKO. Parang basa na lupa, na may halong asim. Akala KO galing lang sa labas, baka may nabasang lupa o kanal. Sinara KO yung bintana kahit mainit. Habang nakapo AKO, napansin KO na masayadong tahimik. Wala kahit aso. Wala kahit dahon na gumagalaw. Kinalabitan AKO, pero pilit kong tinitawanan sa isip KO. Pagad ka lang, sabi KO. Brownout lang, too. May anino na duman sa pader, mabilis lang. Siguro iloing malayong motor. Kahit wala akong narinig na makina. Tapos may tunag sa labas. Hindi yabag. Hindi rin kalaskos in hayop. Parang may duman na dumikit sa lupa, tapos huminto. Himigpit ang hawak KO sa flashlight. Pero pinyati KO rin agad. Ay kong magmaking tanga, natitakat sa sarili kong imagination. Sinabi KO ulit sa sarili KO, normal lang, too. Probinsya. Tahimik. Wala namang dapat ikatako. Pero hindi na bumalik ang mga tunog. Mas lalo lang tumahimik. Tumayo AKO at lumipit sa pinto. Dahan-dahan. Parang ay kong marinig ang sarili kong yabag. Nang ilipit KO ang tenga KO sa kahoy, may narinig AKO sa labas. Mahunong paghinga. Mabagal. Malalim. Akala KO una, akin lang. Pero hindi. Galing sa labas. Malapit. Masayadong malapit. Umitras AKO. Kinalabitan AKO mula batik hanggang pa. Pusa lang, sabi KO. Baka aso. Pero bakit walang tunog ingalo? Bakit parang nakatadya lang dun? May kumalabag sa dingding. Isang beses lang. Hindi malakas. Parang, sinubukan lang. Napapo AKO sa side, pinyati ang flashlight. Hindi KO alam kung bakit. Siguro pakiramdam KO, mas ligtas AKO pag hindi AKO nakikita. Dun KO naramdaman yan. Parang may nakatingin.
Hindi kayo makita. Pero ramdam kayo. Yang bigat sa dibdib. Yang pakiramdam na may mali. Takot na takot kayo pero ayokong gumalo. May koloskos sa bubo. Dahan-dahan. Parang gumigapa. Huminto. Tapos umulit. Mas mabigo. Mas mabigat. Hindi to bulong kayo. Pagad lang kayo. Pero may amoy ulit. Mas matapang na nayon. Parang dugo na hindi pa tuyo. Napasuka kayo sa kaba. May kumitak sa bintana. Isang beses. Mahina. Hindi kayo sumagot. Hindi kayo gumalo. Pinikit kayo ang mata kayo. Tapos may bamyulo. Hindi malinaw ang salita. Pero alam kong boses ang tao. Alam kong tinatawag kayo. Paulit-ulit. Mas malapit bawat ulit. Parang galing na mismo sa loob inyulo kayo. Hindi kayo na kayang magpaliwanag. Hindi kayo na kayang itanggi. May mali sa gabing yon. At alam kong, alam naya na gising kayo. Dahan-dahan kong iminulat ang mata kayo. Hindi kayo alam kong bakit. Siguro part na yaning takot, yang kailangan mong makita kahit alam mong hindi mo kakayanin. Sa ilalim ng pintuan, may anino. Hindi siya gumigalo tulad ng tao. Parang, nadudulas. Humahaba. Tapos biglang tumiiksi. May tunog na parang buto na nagkikiskisan. Mabagal. Pilit. Parang hindi sanay sa sariling galaw ang kang anuman yan. Sa bintana, may duman na hugis. Hindi buwang katawan. Balikat lang ata. O likad. Pero mali ang proportion. Masayadong makitit. Masayadong mahaba. Huminto ang laha. Tapos may isang mata ang sumalip sa siwang ing bintana. Hindi kayo makita ng buo. Pero alam kong nakatingin. Hindi kumukurap. May tunog na lumabas sa bibig naya, hindi ang gol, hindi salita. Parang pilit na paginggan na may hal ang galit. O gutom. Hindi kayo makita ang muka. Pero alam kong hindi siya tao. Ang mas nakakatakot. Parang nahihirapan siyang magkunwaring tao. Parang may suit siyang enyo na hindi kasya sa kanya. At habang nakatingin siya sa loob, may isang malinaw na pakiramdam na tumama sa akit. Hindi siya basta nandiyan. May hinihintay siya. Biglang bumukas ang bintana. Hindi marahas. Parang hinala lang, dahan-dahan. Tumayo kayo. Sumigosa na. Walang lumabas na boses. May bumaksak mula sa bubong. Mabigat. Malapit. Tumakbo kayo papunta sa pinto. Nakalak. Sinubukan kayo ulit. Nanginginig ang keme kayo. Mayabag sa likod kayo. Hindi mabilis. Siguradong sigurado. May malamig na hininga sa batik kayo. Amoy lupa. Amoy dugo. Napadapa kayo. Gamapang papunta sa sulak. May dumampi sa pa kayo. Hindi kami. Hindi balat. Sumago kayo. Dun lang bumalik ang boses kayo. May tunog na parang GTSA likod kayo. Parang masaya siya. Sumikip ang dibdib kayo. Yumikat ang paningin kayo. Ito na yan. Sa lub-lub kayo, ganito pala ang pakiramdam kapag hindi ka na makakatakas. At bago tuluyang magdilim ang paningin kayo, may isang bagay akong malinaw na naisip. Hindi naya kayo papatayin agad. May mas matagal siyang balik. Nagising kayo kinabukasan sa gitna ng palayan. Hindi kayo alam kung paano kayo nakalabas ng bahay. Wala akong sugat. Walang pasa. Pero may marka sa binti kayo,
parang kagat na matagal ng gumaling. Umalis AKO sa barangay na yan bago magtakip sila. Hindi na AKO lumingan. Simulan yun, hindi na AKO bumalik sa kahit anong remote site. Kahit trabaho KO pa yan. May mga gabi na nagyayising pa rin AKO sa perhong amoy, basa na lupa, may halong dugo. Sa mga oras na yan, hindi AKO gumagala. Hindi AKO nagsasalita. Kasi pakiramdam KO, nakikinig siya. Hindi KO alam kung ano talaga siya. Walang pangalan. Walang kwento sa matatanda na eksaktong tumatagma. Ang alam KO lang, marinong siyang maginte. Kung nakikinig ka na yon at nag-isa ka sa isang tahimik na lugar, pakiusap. Kapag biglang tumahimik ang lahat. Kapag parang may nakatingin kahit wala kang nakikita. Huwag mong ipakita na gising ka. Dahil may mga bagay sa dilim na hindi sumasugod. Hindi sila nagmamadali. At kapag napansin ka nila, hindi na nila kailangan pumasak. Kung ayaw inyong maranasan to sa totoong buhay, I like at mag-subscribe kayo para manatili na lang ang takot sa kwento.